Binati ni Madam Liang, na isang miyembro ng staff ng Chinese Ambassador, ang Chinese heiress na si Tian Shaoxian sa isang airport sa bansa sa Asia na Mahajaya. Ang Mahajaya ay sinasabing isang bansang labis na naiimpluwensyahan ng mga negosyong Chino na ngayon ay dumaranas ng malawakang krimen at nais ni Shaoxian na lansagin ang mga kriminal na sindikatong ito. Samantala, sa gitna ng isang gubat sa Mahajaya, umaasa ang isang Western mercenary group sa dalawang lokal na mersenaryo na sina Pei Yu at Long Fei upang ligtas na ihatid sila sa kanilang destinasyon. Lingid sa kaalaman ng dalawang ito, plano ng grupong mersenaryo na kinabibilangan ni Devereaux na palayain ang kanilang pinuno na nahuli na si Collins mula sa isang pinatibay na nayon sa gubat. Nang dumating ang pangkat ni Devereaux sa nayon, nagpaputok sila. Nagising si Yaka na isang residenteng mersenaryo sa kaguluhang nakapalibot sa kanya kung saan nasaksihan niya ang kahindig-hindig na pagkamatay ng kanyang asawa. Habang ipinagtatanggol ng mga taga-nayon ang sarili, nakipaglaban si Yaka kay Pei Yu. Ang pantay na tugmang labanan sa pagitan ng dalawang ito ay biglang natapos nang may dumating na granada sa kanilang paligid at nawalan ng malay si Yaka. Pagkatapos ay naglakbay si Devereaux sa gitna ng nayon kasama ang iba pa niyang grupo at ang bumihag sa kanyang pinuno upang hanapin si Collins at ilan pang mga bilanggo. Nang subukan ni Pei Yu na palayain ang mga bilanggo, pinigilan siya ni Devereaux at sa halip ay pinakawalan muna si Collins. Mabilis na pinatay ni Collins ang kanyang captor matapos tanggalin ang kanyang mga tanikala at iba pa. Pagkatapos ay nagplano ang grupo na sunugin ang nayon upang walang matirang ebidensya ng kanilang rescue mission na humantong kina Pei Yu at Long Fei na mapagtanto na sila ay ginamit lamang. Nang mapasabog ng mga mersenaryo ang nayon at tumakas, nagkamalay si Yaka at napansin niyang wasak ang kanyang nayon sa kanyang paligid. Paglubog ng araw, inilibing ng nababalisa na si Yaka ang kanyang asawa at ang iba pang mga taga-nayon na humihingi ng tawad. Kinabukasan, si Su Feng, isang maimpluwensyang babaeng negosyante, ay nalaman ang pagtakas ni Collins sa nayon. Pagkatapos ay hinihiling niyang malaman ang planong pagbisita ni Shaoxian sa Mahajaya. Pagkalipas ng ilang araw, sinundan ng mapaghiganting si Yaka sina Pei Yu at Long Fei sa isang ilegal na boxing ring. Tumetaya si Long Fei, habang nakikipagkumpetensya si Pei Yu sa isang boksingero, ngunit ang kanyang kaalaman sa martial arts ay sapat na para sa kanyang tagumpay. Matapos ideklarang panalo si Pei Yu, nagbayad si Yaka para lumaban. Sa buong laban, ipinakita ni Yaka ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-atake kay Long Fei at sinasabi pa na nilayon niyang patayin siya dahil sa pagiging responsable sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ang parehong mga lalaki ay patuloy na lumalaban ng mabangis, ni hindi handang umatras hanggang sa hindi na makabangon si Yaka at si Long Fei ay idineklara bilang panalo. Pumasok si Pei Yu sa ring at kinumpirma ang pagkakakilanlan ni Yaka kay Long Fei bago siya tinulungan. Matapos gamutin ang kanyang mga sugat, inalok ni Pei Yu si Yaka ng pagkain at ipinahayag ang kanyang pagnanais na linawin ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Sa wakas ay nag-usap ang tatlo sa hapunan, kung saan sinagot ni Yaka sina Pei Yu at Long Fei tungkol sa pagkawasak ng kanyang nayon. Ipinaliwanag ni Long Fei na napunta sila doon dahil naloko sila sa isang humanitarian mission. Sinabi ni Pei Yu kay Yaka kung paano sila sapilitang tinapon sa kulungan sa ilalim ng lupa kasama ang iba pang mga bilanggo habang si Devereaux at ang iba ay nagpaplanong pasabugin ang lugar, ngunit nakatakas sila bago ang pagsabog. Nang mapagtanto ni Yaka na maghihiganti sila kay Collins at sa iba pang katulad niya, nag-alok siyang makipagtulungan sa kanila at sumang-ayon ang lahat. Sinamahan ni Madam Liang si Shaoxian sa isang panayam kinaumagahan, isang linggo pagkatapos niyang dumating sa Mahajaya. Samantala, nagising sina Pei Yu at Long Fei para lamang matuklasan na umalis na si Yaka. Mabilis silang nahuli at dinala sa Central Police Department sa paniniwalang sila ay na-frame up. Matapos kumpirmahin ang pag-aresto, tinawagan ni Yaka si Collins upang ipaalam sa kanya. Samantala, dumating si Shaoxian at ang kanyang mga bodyguard sa hotel kung saan kukunan ang kanyang panayam. Sa ibang lugar, nalaman ni Collins ang pag-aresto kina Long Fei at Pei Yu ngunit nagpa siya na tumuon muna sa kanilang kasalukuyang gawain. Sa sandaling magsimula ang panayam ni Shaoxian at siya ay ipinakilala bilang anak ng isang makapangyarihang real estate investor, ang kanyang desisyon na ipamahagi ang kanyang mana ay pinalakpakan. Bagamat ang kanyang mga iniisip ay maaaring mukhang marangal sa iba, si Su Feng ay halatang nagagalit habang pinapanood niya ang broadcast. Samantala, pagkatapos makulong at si Pei Yu ay tinatanong ng pulisya ng Central Police Department, napanood ni Long Fei ang panayam ni Shaoxian. Napansin niya ang paggigiit nito na hindi lang niya nilalayon na tumulong sa bansa kundi itinuturing din ito bilang isang investment sa mga makataong pagsisikap.
Si Collins at ang kanyang koponan ay nakatanggap ng pag-aproba pagkatapos ng kanyang panayam. Ang kanilang kasalukuyang assignment ay si Xiao Xian. Paglabas niya sa venue, si Collins at ang iba pa ay nagbalat kayo bago nagpaputok. Kahit na pinoprotektahan ni Madam Liang si Xiao Xian, maraming mga lokal na bodyguard ang mabilis na ipinadala. Kalaunan ay natamaan si Madam Liang sa braso na nagudyok kay Xiao Xian na magulat sa istasyon ng pulisya at idirekta sa embahada ng China. Hinati ni Collins ang kanyang koponan upang hindi mawala ang kanyang target, ngunit nakatakas siya sakay ng rickshaw bago siya mahuli. Balik ayo sa hotel, tinalo ng sugatang si Madam Liang ang isa sa mga kasamahan ni Collins. Ang natitira sa kanyang koponan ay nagtipon sa kanilang sasakyan at hiniling ni Collins na dalhin kaagad siya sa istasyon ng pulisya. Samantala, si Xiao Xian ay nagmamadali sa Central Police Department para humingi ng tulong, ngunit walang marunong magsalita ng Chinese. Pagkatapos ay tinanong si Long Fei kung maaari siyang makipag-usap kay Xiao Xian sa wikang Chinese sa ngalan ng pulisya. Nang dumating si Collins at ang kanyang mga tauhan sa labas ng Central Police Department, nagpasya silang iwanan si Devereaux sa kotse. Habang sila ay nakapwesto sa labas, sinimulan ni Xiao Xian na sabihin kay Long Fei na ang kanyang buhay ay nasa panganib, ngunit hindi pa siya natatapos magsalita ay sinalakay sila ni Collins at ng kanyang koponan. Maging ang interogasyon ni Peiyu ay biglang natapos habang ang lahat ay nagmamadaling lumabas upang protektahan ang hepe ng pulisya. Walang awang nagpaputok si Collins at ang kanyang koponan na ikinamatay ng ilang opisyal ng pulisya at kawani. Pinalaya ni Peiyu ang sarili at nakita sina Long Fei at Xiao Xian sa holding area. Pinasabog ng alapores ni Collins ang pinto patungo sa tatlo, at pumasok ang isa pang tauhan ni Collins na nagudyok kay Peiyu na hilingin kay Long Fei na tumakbo kasama si Xiao Xian. Nilabanan ni Peiyu ang tauhan ni Collins gamit ang lahat ng mayroon siya. Walang planong umatras, patuloy siyang umatake sa kabila ng ilang beses na itinapon. Matagumpay niyang naiwasan ang lahat ng suntok na dumarating sa kanya hanggang sa lumitaw si Yaka at inatake ang salarin na ikinamatay niya. Nang makita ni Peiyu si Yaka, inakusahan niya itong nagplano ng pagkaaresto nila. Nilinaw ni Yaka na ginamit niya sila bilang pain para akitin si Collins at ang kanyang grupo. Si Yaka, na naiwan upang harapin ang natitirang bahagi ng grupo, ay nagsimulang makipaglaban sa isang babaeng nagngangalang Mok. Buong tapang siyang lumaban hanggang sa mapatay siya ng grenade launcher ni Yaka. Samantala, nakahanap ng labasan sina Long Fei at Xiao Xian, ngunit pinigilan sila ni Joey bago sila makaalis. Dumating si Peiyu sa tamang oras upang tulungan sila, at si Long Fei ay tumalon sa laban. Itinapon ang sandata ni Joey at hinayaan ang dalawa na makatakas at tumalon sa isang pader. Sa kabila ng pagiging mas maliit, nilinlang ni Long Fei si Joey ng sapat upang makatakas at sumama sa iba. Sa lalong madaling panahon natuklasan ni Collins na patay na sina Mok at Steiner. Nagpasya siyang huminto at tumawag para sa kanyang kasamahan. Nagpatuloy ang pagtakas sa mga kalye, ngunit si Xiao Xian ay nakita sa palengke sa labas. Sumusunod sina Collins at Joey sa malapit ngunit kalaunan ay nawala ang kanilang mga target nang makasalubong nila ang isang loading van sa isang makipot na eskinita. Upang maiwasang mahuli ng mga pulis, ibinigay ni Collins ang kanyang sandata kay Joey at inutusan siyang dalhin ito kay Devereaux na sakay ng kanilang sasakyan habang naghahanap siya sa paligid. Ipinaalam sa ambasador ng China ang pag-atake. Nalaman niya ang higit pa tungkol sa pinsala ni Madam Liang at pagkawala ni Xiao Xian. Dahil hindi pa siya nakakarating sa embahada, tinawagan ng ambasador ang Chief of Police para tanungin ang kalagayan ni Xiao Xian. Nag-iisa si Collins sa palengke nang makatanggap siya ng tawag mula sa hindi nasisiyahan na si Su Feng na gustong malutas ang sitwasyon. Agad na inaresto si Collins pagkatapos na madiskonekta ang tawag. Nakapagtataka, habang naghahanap ng mga armas ang pulis, dumating si Yaka at pinabagsak ang pulis. Pagkatapos ay iminungkahi niya kay Collins na pag-usapan nila ang kanilang parehong layunin. Sa una ay nag-aalangan si Collins na tanggapin ang tulong ni Yaka. Gayunpaman, hinikayat siya ni Yaka na dahil alam niya ang lungsod, matutulungan niya siyang mahanap si Peiyu at Long Fei ng mas mabilis kaysa sa kanyang sarili. Sa ibang lugar sa palengke, isinagawa ni na Peiyu at Long Fei ang kanilang plano na magnakaw ng kotse ng pulis at imaneho sila ni Xiao Xian. Samantala, nagsasaya si Collins sa inuman kasama sina Devereaux at Joey habang ipinapakita ni Yaka ang kanyang halaga sa unit. Sinabi niya na dahil sa mga koneksyon ni Xiao Xian sa China, tiyak na hihingi siya ng tulong sa embahada ng China. Gaya ng hula ni Yaka, ang ninakaw na kotse ng pulis ay naipit sa trapiko patungo sa embahada ng China. Hiniram ni Xiao Xian ang telepono ni Peiyu at tinawagan si Madam Liang na nagpaalam sa kanya na naglagay ang pulisya ng harang sa labas ng embahada bilang tugon sa banta ng bomba.
Di nagtagal, napansin ni Joey si Longfei sa sasakyan ng pulis. Habang papalapit si Joey, inutusan ni Longfei si Xiao Xian na magmaneho papunta sa kabilang kalye palayo sa embahada, ngunit sinalubong sila ni Collins at nabasag ang kanilang windshield kaya napilitan silang maglakad. Sa kabila nito, nagpatuloy si Xiao Xian sa pagmamaneho hanggang sa mabangga siya. Tinulungan siya ni Longfei sa paglabas ng kotse at tumakas sila kasama si Peiyu na iwan ang sasakyan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sinalubong sila ni Yaka. Napagtanto ni Longfei ang double cross, ngunit tiniyak sa kanya ni Yaka na si Collins ang kanyang target at hinikayat pa niya ang lahat na umalis. Nang dumating si Collins at ang kanyang team, iginiit ni Yaka na kailangan siya ni Collins dahil pamilyar siya sa marketplace at sa mga taong hinahanap nila. Sina Peiyu, Longfei, at Xiao Xian ay tuluyang nakatakas kay Joey sa pamamagitan ng pagtatago sa isang restaurant. Nagsettle para sa hapunan sina Peiyu at Longfei pagkatapos isarado ng may-ari ang tindahan. Isang naguguluhan na si Xiao Xian ang nagtanong tungkol kay Yaka at sinabi ni Longfei sa kanya na kasama niya ang mga dayuhan ngunit kakampi rin nila. Ginawa ni Peiyu ang pinakamahusay sa kanilang sitwasyon sa pamamagitan ng pagluluto ng pagkain. Habang nag-e-enjoy sila sa hapunan at nakilala ang isa't isa, nag-aalala si Collins at ang kanyang team sa mga kahihinatnan kapag nabigo silang ayusin ang mga bagay-bagay. Habang nananahimik sa tabi, inaalala ni Yaka ang panata ng paghihiganti na ginawa niya sa kanyang asawa habang inililibing ito upang ipaalala sa sarili ang kanyang layunin. Balik tayo sa restaurant, napagtanto ni Xiao Xian na maaaring hindi siya matulungan ng embahada dahil patuloy siyang haharap sa mga banta mula sa criminal organization maliban kung babawiin niya ang kanyang donasyon. Dahil hindi iyon ang opsyon na sasangayunan niya, iminungkahi niya na gamitin siya ni Peiyu at Longfei bilang pain at ihandog siya kay Collins. Kasunod ng payo ni Xiao Xian, nakipag-ugnayan si Peiyu kay Collins at humingi ng $100,000 at ang kanilang kalayaan bilang kapalit kay Xiao Xian. Nagpa siya silang magkita sa lumang polo club pagkatapos tanggapin ni Collins ang alok. Inutusan ni Collins si Devereaux na magtipon ng pinakamaraming contract shooter hanggat maaari sa lokasyon upang mag-set up ng bitag na may layuning iligpit silang lahat. Kinaumagahan, nakipagkita si Peiyu sa kanyang dating amo. Humiling si Peiyu ng ilan sa kanyang mga sandata kapalit ng naunang pabor mula sa kanyang amo. Pagkatapos pumili ng kanilang mga armas, agad silang umalis upang makipagkita kay Collins. Dumating sina Longfei at Xiao Xian sa polo club pagsapit ng gabi at tahimik na niligpit ni Peiyu ang mga karagdagang shooter na inupahan ni Devereaux. Matapos ihayag ni Peiyu ang kanyang sarili, ang magkabilang panig ay nagpaputok. Nang magkaharap sina Yaka at Devereaux, nilinaw ni Yaka na ang kanyang intensyon ay upang maghiganti. Iniwan niya ang kanyang baril at nagpa siya na harapin siya sa isang tunay na labanan. Samantala, natagpuan ni Longfei ang kanyang makakalaban na si Joey. Pagkatapos ng sunod-sunod na suntok ng dalubhasang martial arts, nagawang ibagsak ni Longfei si Joey gamit ang hollow block. Pagkatapos ay sumugod siya upang tulungan si Yaka na sa kalaunan ay itinulak si Devereaux sa kanyang kamatayan. Nakatanggap ang ambasador ng hindi kilalang tawag mula sa Chinese Embassy tungkol sa kinaroroonan ni Xiao Xian. Samantala, tanging si Collins lang ang hindi pa natatalo sa lumang polo club. Matapos maubos ang mga bala, naglunsad si Collins ng pag-atake kay Peiyu. Gayunpaman, mabilis na nabawi ni Peiyu ang kanyang focus at lumaban. Nang dumating si Yaka upang tulungan si Peiyu, napagtanto ni Collins ang panloloko ni Yaka. Si Collins, na walang ibang pagpipilian, ay humarap sa kanilang dalawa ng sabay at buong tapang na lumaban. Sa kalaunan ay itinulak ni Collins si Yaka sa sahig na nawalan ng malay. Nang tinutukan ni Collins si Yaka, sinubukan siyang gisingin ni Xiao Xian. Pumasok si Longfei sa huling sandali at siya ang natamaan sa halip na siya. Pagkatapos ay hinarap ni Peiyu si Collins at kalaunan ay pinatay siya sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya. Tulad ng paniniwala ng lahat na nakamit nila ang isang mahimalang tagumpay, pumasok si Joey, na nagkamalay. Gayunpaman, bago siya makagawa ng anumang pinsala, tinapos siya ni Xiao Xian gamit ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa pagtatapos ng pelikula, dumating ang mga pulis at gwardya ng Chinese Embassy para kunin sila. Pagkatapos ay isiniwalat ni Madam Liang na sinabi sa kanila ni Yaka ang kanilang lokasyon. Agad niyang dinala si Xiao Xian sa Chinese Embassy. Sa kabilang banda, sa wakas ay nahuli na ng pulisya si Su Fang para sa lahat ng kanyang mga krimen. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.